Madrid de Agua, dahon ng saging at kangkong ang nakatabi natin para sa ating mga alagang baboy. Dito sa pag-aalaga ko ng mga baboy, mga busing, ay mayroon tayong dalawang paraan ng pagpapakain ng ating Madrid de Agua sa ating mga alagang baboy. Ang una ay itong Magandang umaga mga busing. Nandito tayo ngayon sa taniman ng ating Madrid de Agua. Mag-harvest tayo para sa ating mga alagang baboy. Yan na yung ating mga tanim na Madrid de Agua. Yan. Yung iba ay naputol na rin natin at naitanim na rin ang puno. Marami-rami na rin ang ating natanim na Madrid de Agua dito sa ating taniman. Nakakapag-harvest na rin tayo para sa ating mga alagang baboy. Napapakinabangan na rin natin ang ating mga tanim na Madrid de Agua. Isa rin ito sa ating investment dito sa ating pagpaparm. Dahil sa Madrid de Agua, nakakatipid tayo sa pagkain para sa ating mga alagang baboy. Malaking tulong sa atin itong Madrid de Agua. Dagdag pa ang nutrients na nakukuha ng ating mga alagang baboy dito sa Madrid de Agua. Madali lang rin naman itong harvestin dahil ang ginagamit lang natin ay gunting. Ginugupit lang natin ang malambot na part ng Madrid de Agua at yun ang ibibigay natin sa ating mga alagang baboy. Kapag nag-harvest tayo ay hindi rin naman tayo naiinitan dahil malilom dito sa ating pinagtaniman ng Madrid de Agua. Itong Madrid de Agua ay katuwang na rin natin dito sa ating farm dahil sa nakakatipid tayo sa gastusin para sa pagkain ng ating mga alaga. Kaya kung plano mo na mag-farm din, mapababoy man yan, native na baboy o may lahi na baboy, or kahit manok, bibi, kambing o rabbit, pwede ka rin mag-alaga ng Madrid de Agua para makatipid ka sa pagkain ng iyong mga alaga. O nagpaplano ka pa lang na mag-farming, unahin mo na ang pagtatanim ng Madrid de Agua dahil kapag sa unang tanim ay medyo matagal pa itong tumubo. Pero kapag tumubo na siya at nasimulan mo ng harbisan, mabilis mo na lang na mapapadami itong Madrid de Agua. At kung madami na ang inyong tinanim na Madrid de Agua at sinimulan nyo na ang pagpaparming, ay mayroon na kayong Madrid de Agua na may ibigay sa inyong mga alaga. Kailangan talaga ay madami na ang inyong tanim na Madrid de Agua para unlimited na ang pagpapakain ng Madrid de Agua sa inyong mga alaga. Dito nga sa tanim ko na Madrid de Agua ay kinukulang pa ako. Nagbibigay pa ako sa aking mga alagang baboy ng kangkong, dahon ng saging at ubod ng saging bukod sa Madrid de Agua na aking binibigay. Kaya patuloy pa rin tayo sa pagpapadami ng ating tanim na Madrid de Agua. Itong Madrid de Agua mga busing ay pwede nyo rin gawing na pilit tulad sa mga feeds na binibili. Kailangan nyo lang ng makina na pwede maging pilit ang Madrid de Agua. Pwede rin na fermented Madrid de Agua. Ipe-ferment nyo ang Madrid de Agua kasama ng molasses at asin. Mas maganda ang fermented na Madrid de Agua dahil mayroon na itong prebiotic para sa mga alaga. Plano din natin yan sa ating farm, ang mag-ferment ng Madrid de Agua para sa ating mga alaga. Yun nga lang, sa ngayon ay hindi pa sasapat ang ating Madrid de Agua. Kulang pa ang ating mga tanim. Pero ngayong magtatag-ulan na naman, ay magtatanim na naman tayo ng madaming Madrid de Agua para madagdagan ang ating mga tanim na Madrid de Agua. Ganitong panahon ang magandang magtanim ng Madrid de Agua, ang tag-ulan. Dahil puputulin mo lang ang puno ng Madrid de Agua, gagawin mo lang siyang cuttings at itutusok sa lupa ay tutubo na ito. Hindi tulad ng tag-init, may posibilidad na malalanta ang itatanim mo na cuttings ng Madrid de Agua kung hindi mo pa ito didiligan. Ito na busing ang ating na-harvest na Madrid de Agua. Naka isang sako din tayo ng Madrid de Agua. Doon lang natin banda na harvest. Mayroon pa tayong hindi na harvestan na mga puno na Madrid de Agua. Ayan, dito banda. Sa susunod na mga araw ulit natin yan haharbisan. Wow! Babalik na tayo mga busing sa ating babuyan. Ipapakita ko kung paano ako magpakain ng Madrid de Agua sa aking mga alagang baboy. Lalakad pa tayo ng pilapil para makarating sa ating babuyan.
Hindi naman maputik ang pilapil, kaya okay lang. Parang namamasyal lang tayo. Bukod dito sa area ng ating pinagharbisan ng Madrid de Agua, ay meron din naman tayong tanim na Madrid de Agua malapit doon sa ating babuyan. Alternate lang ang ating ginagawa mga bossing. Pagkatapos nating harbisan dito sa area na pinagkunan natin kanina, yan dyan, ay harvest din naman tayo sa susunod na mga araw doon sa malapit sa ating babuyan. Yan, ito na ang ating na-harvest na Madrid de Agua. At mayroon din naman tayo nakatabi dito ng dahon ng saging. At mayroon ding kangkong. Madrid de Agua, dahon ng saging at kangkong ang nakatabi natin para sa ating mga alagang baboy. Bibigay na natin mga bossing. Gustong gusto ito ng ating mga alagang baboy. Naghihintay na sila sa ating Madrid de Agua. Dito sa pag-aalaga ko ng mga baboy, mga bossing, ay mayroon tayong dalawang paraan ng pagpapakain ng ating Madrid de Agua sa ating mga alagang baboy. Ang una ay itong ginagawa ko, ang diretsong pagbibigay sa ating mga alagang baboy. Pagkatapos nating harvestin, ay binibigay na agad natin sa ating mga alagang baboy. Pero chinecheck din natin kung may mga insekto sa ating Madrid de Agua. Kapag may mga insekto, ay tinatanggal din natin. At kapag mayroon ding ibang uri ng damo na nakahalo sa Madrid de Agua, ay tinatanggal din natin dahil hindi natin kilala ang mga damo. Baka mamaya ay makaaga sa ating inahing baboy na buntis. Malaglag ang pinagbubuntis ng ating alagang baboy. Bawal pala ang damo na makakain niya, kaya tinatanggal natin. Ang pangalawang paraan ng pagbibigay natin sa ating mga alagang baboy dito sa Madrid de Agua ay tatadda rin natin ang Madrid de Agua ng maliliit. Pwedeng mano-mano natin itong tatadda rin o gagamit tayo ng shedder machine. Pagkatapos na matadtad ang Madrid de Agua ay nilalagay natin ito sa timba. Lalagyan ng darak ng palay o feeds para sa mga buntis at nagpapadidi na mga inahing baboy. Pagkatapos nun ay hahaluin at ibibigay na sa ating mga alagang baboy. Yan ang paraan na ginagawa natin sa Madrid de Agua sa pagpapakain natin sa ating mga alagang baboy. Kaya kung gusto nyo ng paraan na gagamit kayo ng Madrid de Agua pang pagkain sa inyong mga alagang baboy para kayo ay makatipid sa gastos, ay madali lang itong maibibigay sa inyong mga alagang baboy. At gustong gusto rin naman ito ng mga baboy. Sarap na sarap sila sa pagkain kapag Madrid de Agua ang inyong ibinigay na pagkain sa inyong mga alagang baboy. Yan mga busing, konti na lang ang natira sa isang sako na Madrid de Agua na ibinigay natin sa ating alagang baboy. Ayan, tingnan nyo, gustong gusto ng ating mga alagang baboy. Kahit may mga anak ay pwede ang Madrid de Agua sa mga nagpapadidi. Mas maganda ito dahil mas maraming gatas ang maibibigay nila sa kanilang mga biik. Nakaka-boost din ito sa ating mga alagang baboy. Lumalakas ang kanilang resistensya. Kaya kung gusto nyo na mag-alaga din ng baboy, mapanitib man o may lahi, ay magtanim na rin kayo ng Madrid de Agua. Malaking tulong ito sa ating pagpaparming at hindi rin masasayang ang bakanting lupa sa area ng inyong gagawing farm. Wow! O paano mga busing, hanggang dito na lang muna ang ating video. Sana ay may matutunan kayo. Maraming salamat sa panonood. Happy farming! Bye bye!